So, ngayon naman, tapos na tayong ano, di ba? Tapos na natin ikutin ang buong domestic departure area dito sa may gate number 1 hanggang number 8 hanggang sa gate number 9. Although merong gate dun sa pinakadulo hindi natin napuntahan kasi meron na siyang barricade harang na ibig sabihin hindi na siya pwedeng i-explore, no? So gawin natin ngayon for this video is punta naman tayo sa labas dun sa dating kinakainan natin, no? Kinakapihan yung may Cotton Yings, no? At merong mga coffee shop and may mga restaurants kaya doon na pwedeng mas mura or baka mas affordable, no? Mas cheaper. So puntahan na natin. So dito kasi although mura naman, meron 220, 180. Pero syempre baka mayroon pa mas mura, no? So i-explore na natin. Subway since ito ay American style, American brand. So wala tayong maaasahang rice meals dito. Wala. Diba? It's American. Wait lang. Okay, diba? So wala talagang rice meals, no? So wag nang umasa. So punta tayo sa taas, second floor. Doon sa may kila Cotton Ying area. Merong doon restaurants. Grabe, ang lawak, ang ganda. Lawak, very spacious, malinis. Bureau of Immigration. So, kailangan talagang lumabas pa, no? Para makapunta doon sa na yan. Sa kainan dito. O, yun, no? So, meron naman daw palang meron naman pala ditong daanan pala, hagdanan, escalator or elevator para makaakyat dito sa taas sa dining area. Pero pagka papasok ulit tayo dito sa departure area, balik ulit dito sa dito na way para mag-check up ulit ng ng mga bag. Di ba? Scanning machine para sa mga drinks not allowed, mga liquids. So sana may Jollibee dito, no? Sa bagay, sa naiya nga wala naman Jollibee talaga sa departure area. Mga coffee shop, ganun. Cotton Ying. Ito Subway. Ayoko niya. Diaofan. Okay. Paano ba to? Hagdanan. Ito siguro elevator. Parang ito yung tinutukoy siguro hagdanan, no? Kaso nga lang, hindi naman makakaakyat dyan. Para tayo makakadaan, nakaharang. May harang. Or baka ito pwede dito. Tanongin si Ma'am Garda. So ito na nga yung sinasabi nung mga staff doon sa may scanning machine area na hagdanan, escalator and elevator. Pero yun na nga. So hindi tayo makakaakyat dyan kasi sarado, close. So ang gawin natin dito is lalabas ulit tayo ng inspection area. Tapos pasok tayo ulit mamaya dyan, inspection area ulit. Check-in counter to para sa departure area, no? Tama. So yung domestic pala sa labas. Okay. Ito yung departure for domestic. International. Ang sa labas naman ang check-in counter for domestic flights. So confirmed, no? So ito dito sa Pacific for domestic and international. Tapos yung sa loob naman is international. Mga international airlines, no? Okay. Hindi na ako gagawa ng tutorial kung paano mag-check-in gamit ang mga kiosk. Ang dami ko nang ginawang ganong video. So balikan nyo na lang dyan kung naghahanap kayo. Dami natin yung mga videos tungkol doon. Anyway, so punta natin sa taas. Check natin dito yung mga pagkain. Anong available natin pwedeng orderin dito. Kakainin. And when the sun is like a match. Okay. So maganda siya kasi pwede siya sa mga buntis, mga bata. Elevator for mga naka-wheelchair. Very friendly.
Luggage deposit. May bayad, sir? Wala. So, meron ding luggage deposit dito sa baba. Walang bayad. Just for free. Paano yun, sir? Kapag ka, may kunyari, pupunta pa ng SM sa labas, pwede iiwanan dito, no? Hindi pwede yun. Yung kakain lang. Nakakain lang. Okay. Pero yung, hindi kasi siya, yung deposit balis pang kalahatan. Yung kakain lang. Kakain lang. Tama. Anong oras ba yung pwede? Mamaya pa, alauna. Oo. Ngayon. Oo. Sige, thank you. Oo. So yun, akala ko pwede kasi ganyan naman tayo mga Pilipino, di ba, no? Holy Pilipino kulong. Kumbaga talagang pumaparaan tayo, no? Kaya ang may mga shopping malls, yung mga grocery in particular, hindi sila pumapayag na paiwan ng mga baggage, mga bag na kahit pa mag-grocery ka, pwede pa rin naman mag-grocery, dalhin mo yung bag. Kasi ginagamit kasi na iba dyan, iniiwanan sadya. Kasi walang bayad, libre lang. Mail. Ganda, linis. Bago kasi palibasa. So, ang ano dito, maintenance na lang. Maintenance. Paano mapanatili yung kagandahan, kalinisan. Sa labas din pala, meron din mga kainan ha. Sa labas ng airport para sa mga bisita, maghahatid or magsusundo. May mga rice mill dito. Tingnan natin. Better meat, better price. Mga rice mills nila, selection. Options yun. 290 ang longganisa, 380 ang breakfast platter, 320 ang beef tapa, and 500 naman ang breakfast steak. Mahal pa din, no? I mean, pricey. So, ito, Wendy's Quality Burger since 1969. So, ang Wendy's, may rice meal naman sila. Meron silang Chicken Joy kasi dito. Pero parang hindi ako kain dito. Doon na lang sa loob. Kasi kita mo naman, no? Parang mas doon. Mas maraming pwedeng kainan. Tsaka mas katahimik, peaceful, tsaka aircon. Yan. Loyalist, si Katon Ying. Kung tawagin ni Maharlika na Kataning. Anyway, dito na tayo. Ay, lang, tanong natin kung may decaf pa to si Katon Ying. So, walang decaf. Yan lang, no? Andito na tayo sa second floor, sa dining area. Kung saan ang mga dining area dito, I mean, yung mga pagkainan dito, dalawa lang, no? Or tatlo, dalawa. Let's and Meat, ganon. And Wendy's Quality Burgers since 1969. And tsaka Katon Ying. So, yan lang sila, tatlo pa lang so far. The Coffee Bean and Tea Leaf. So yun para sa mga domestic, I mean international flights or departure. Meron sila dun sa unahan naman kabila, pero hindi pa sila open, hindi pa bukas ang kanilang tawag nito, dining area. Wala pang mga stalls. Kasi parang lugi yata, no? Siyempre itong mga magtatayo or mag-occupy ng space, di ba? Mga tenant, magre-rent. Negosyante naman yung mga yan. May mga mindset na yan ng businesses, di ba? Business mindset or business minded na yung mga yan. So bago sila mag-put up ng kanang business, bago sila mag-rent ng space, meron muna silang ginagawang feasibility study, no? So nagagather muna siguro sila ng data information about sa mga departures and arrivals, no? Kung gano'ng kadami, kung ilang thousands ba ang kinikater ng itong airport na ito araw-araw, no? Sa loob ng 24 oras. So ngayon, kung tingin nila kunti lang, diba, hindi pwede. So sayang yung kumbaga para ang binubuhay lang nila yung airport, di ba? Renta lang sila ng renta, hindi naman sila masyadong profited, di ba? Ayan, wala kayong madadaanan, ma'am, labas kayo doon sa scanning machine area. O, di ba? So ito the Coffee Bean and Tea Leaf, okay lang. Ganyan sila kalakas ang loob kasi wala silang kompetensya pa masyado, wala silang ka-rival. Kung maglagay ito ng Starbucks naman somewhere, di ba? Good luck na lang. Taas itong haba.
napakalapad pero konti lang yung arrivals in the departure. Hindi siya ganun ka busy, hindi siya ganun kadaming tao. So kaya ngayon medyo gets ko siya kung bakit hindi pa siya ganun kadaming tenants, hindi pa ganun kadaming mga stalls. Ito nga 2022 dito na ako noon 2022, 2023. Itong area na to dito, ito yung pinakaunang binuksan na space for tenants and dining area and shops. But still hanggang ngayon sila pa rin yung mga naandyan, no? Hindi pa rin sila nadadagdagan. Wala pa silang masyadong competitor. Diba? So dining area, second floor na Clark International Airport, domestic and international. Rice mills, Wendy's, no? Okay dito Wendy's, pero mura ang Wendy's actually. May rice mills sila kasi Chicken Joy nga, para din silang Jollibee. Wendy's is American or Western, yung kaya nga pinanggalingan, imported. Ayan, fried chicken with rice, 2 piece chicken, 275, ang 1 piece 170. Fried chicken naman 315. Okay, 3 pieces. Okay, mga burger, Salisbury, yan, masarap dito Salisbury, tama ba? Ito ba yun? Pero wala, di ko masyadong magustuhan lasa. Jollibee pa rin talaga malakas. Jollibee lang sakalan, tsaka McDonald's, no? Second option, second best is McDonald's. So tara, dumaw tayo dito. Domestic, sa kabila international. Parang hindi yata siya maganda sa mata na makikita natin tong kaya lang roofing, di ba? Dapat siguro to lagyan pa lang o di kaya wala na lang roofing, para mataas talaga. Maganda sa ilalim, pero dito na area hindi. Kita mo yung bubong, Okay. Okay na tayo dito. Thank you for watching. Ang sunod natin gagawin is tingnan natin yung mga aeroplano. Plane spotting, no? Pero parang pangit dito mag-plane spotting. Wala naman masyadong lumalapag at lumilipad na mga aeroplano. Unlike sa NAIA talaga ng pinakamaganda tignan mag-plane spotting. Tsaka sa Cebu, Mactan Airport. Okay na tayo. Thank you for watching. Baba na tayo. Doon ako kakain sa loob. Mas maganda pa doon. 180 lang yata. 2 piece na chicken or 230. Amoy. Ito kasi. La 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 la. Nga pala, meron pala itong 7-Eleven sa likod. Tara, puntahan natin. Nasa labas lang ang 7-Eleven. Gusto ko muna ito i-ikotin dito. Tignan natin. So, from here, ito yung entrance area para sa domestic and international departure, no? Sa departure area, entrance both for international and domestic. Tapos, kapag sa check-in counter naman for domestic, ay ito. Philippine Airlines, Cebu Pacific, tapos International Airlines naman. Immigration pala, sorry, mali pala ako, immigration pala yun dun. So dito pala lahat, international and domestic check-ins counter, check-in counter, no? For both domestic and international. And ito naman yung para sa naman sa mga immigration, foreign passport, mga ganun. Immigration ba tawag dyan? Yan, no? Okay. Yan, tapos scanning machine area. Yan. Ang galing. Uy, ang Bicol Airport maganda rin ha. Sa Legazpi City ba? Daraga, Albay. Maganda din.
Kailangan talagang ano, paganahin, palawakin ang kanilang ano, ang kanilang tourist spots, no, or tourism industry. Kasi yan naman talaga ang ano eh, magdadala ng ano, ng maraming pasahero, maraming flights sa lugar nila. So mas maraming tourist attractions and destinations, edi mas maraming tourist arrivals, and magkaroon ng maraming tourist money, di ba? Yun lang siguro. Okay na tayo dito. Thank you for watching. Kita na natin to ha. Yan na. Iniikot-ikot na natin itong ano, camera. So, Metro Angeles ay yung parang siya na yung ano, parang magiging Metro Manila. Dati yung araw, no? Ito ay mapapaligiran ng napakadaming mga high-rise buildings, skyscrapers at kung ano-ano pa. Kasi i-decongest na nga talaga ang Manila. Magiging ano na yan, history na lang ang Manila. Mga tao dyan magsisialisan na pupunta ng Davao, Cebu, Iloilo, Bacolod, Angeles, Pampanga, diba? Zambales. Yan yung mga destination nila napupuntahan ng mga taga Manila. Kaya one of this day magiging pinto na lang ang ano, Metro Manila, na sila minsan ay sila ay naging ano, sila ay nagiging kabisira ng Pilipinas. Sila ay minsan na naging ano, pinaka busiest city or busiest metropolitan, or naging first tier of the Philippines. Alright, thank you for watching. Bye bye and ingat sa kayong lahat. See you sa susunod ng mga vlogs.